Sa mga pangyayari sa ating bayan ngayon, uso yung salitang kargador ng maleta. Huwag nawasan tayo maging kabahagi ng katiwalian ng mga tao dahil sa kanilang kagahamanan sa salapi. Ang pera ng bayan ay nalustay at napariwara ang taong bayan. Kaya ko ito nabanggit sapagkat kung ba't nga naman ang pera ay nakapang-aakit. Tandaan po natin ang sinabi na kasulatan sa unang Timoteo 6. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Money is not the root of all evil. Ang tamang sinabi ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi. Kapag ho ang piso ang nagpadikta, nagpaikot ng ating buhay, susugin ng tao ang kahit na sino. Makamtan lang niya ang kanyang pinakananasang kasamaan. At sabi nga ng Bible, siya po ay tutuhugin ng kalumbayan. Tulungan tayo ng Diyos na maintindihan. Having money is not sin, but the love of money is the root of all evil. That's why we will discuss on the principle of stewardship. God wants to bless us, not only physical, financial, emotional, but everything that God wants to give us the best in life, He's willing to give. Pero gusto lang ho ng Diyos na matutuhan natin na maging mabuting katiwala. The principle of stewardship. Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 240. At nagagalap po tayo kapiling muli kayo ng aming kasamahan sa PNP Santa Maria. Kayo na nasa labas ng Bulacan, sa labas ng bansa. I really want to hear comments, prayer requests mula po sa inyo. Lahat tayo, including us pastors, ministers, should learn the principle of stewardship. Gusto ng Diyos na magpala, magbuhos ng biyaya. Nais lamang niya makita na maipatupad natin ang prinsipyo ng tamang pagiging katiwala. So if you will have the opportunity to have such huge amount of resources, what would you do? Are we going to be responsible steward ng pinagkatiwala ng Diyos? Sa Matthew 25:21, the Bible says, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 1 Corinthians 4:2. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Wala pong exempted. All of us need to be faithful steward. Tayo po ay pinagkatiwalaan lamang ng Diyos ng kanyang resources. The question is, how are we able to handle them? How do we practice responsible stewardship? Sa aming mga churches or sa ibang mga churches or typically sa mga simbahan kung saan pupunta ang mga tao, nakararanas po ng abuses ang mga parishioners through the greedy preachers, pastors, leaders, elders, authority in the church by somehow malversation ng pondo ng kapatiran. It's sad that people would use people para magkambal ng yaman. Gagamitan ng relihiyon para siya yumaman. Nakakalungkot na padadaya at nauuto ang maraming tao. Sadly, the legitimate, godly, good pastors, leaders, somehow nadadamay and karamihan ay naiilang tuloy talakayin ang pananalapi dahil baka nga naman sila mapagkamalian na nagmumukhang pera. Again, mga kapatid, money is not the root of all evil. It is the love of money. 1 Timothy 6:10.
sa mga tunay na lingkod ng Diyos, sa mga pastor, ministro at manggagawa ng Panginoon na sumusunod sa kanyang kalooban, naniniwala po kami na ang Panginoon ang lahat na may-ari. I mean, He is the Lord over all things on earth. Siya ang may-ari, pati ng inyong buhay. By the way, siya po ang may-ari ng inyong kaluluwa. Hindi po yung isang taong na may pagka-retarded na sinabi siya rin may-ari ng kaluluwa ng tao, ngayon nakakulong. Pasensya na po kayo, pero may mga tao talagang tila imbecile at pagka-retarded na they would claim to be God. So, irrespectful of God. Si Jesus Christ, ang Diyos natin, ang may-ari ng lahat ng bagay. Kayo, aking buhay, pag-aari ho ni Kristo Jesus. Siya po ang may likha sa atin. He has all the right to claim every one of us. Kailangan maintindihan natin lahat yan. And He is the one na dapat pagsalamatan, igalang, sambahin, si Kristo Jesus, yung Diyos, ang nagbigay buhay sa atin. Did you thank Him pagkagising nyo ngayong umaga? Siya po ang dahilan, kaya kayo may hininga. Kaya tayo nabubuhay. Para sa mga tunay na mga Kristiyano, hindi po mahirap ang sumunod sa patakaran ng Diyos bilang mga katiwala or steward. Because all we do is for His honor and for His glory. So sometimes He would say, how much should I spend sa gawain ng Diyos? How does the concept of stewardship would manifest sa aking buhay? Ang pinag-uusapan natin dito, ang pagiging katiwala natin sa resources ng Diyos o sa mga ipinagkatiwala niya sa atin includes everything. Finances, family, even friends or relationship with other people. So, may God enlighten our mind. Sabi po ng awit, 24:1, ang lupa ay sa Diyos at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan doon ay pag-ari ng Diyos. So God owns everything in heaven, in earth, everything belongs to Him. We are simply His managers. We are simply His stewards. We take responsibility for the land, money, spouse, kids, people under us, job, lahat ng mahalagang bagay, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos to be a good steward. At pagka tinanggap natin yung katotohanan yan, we become more mindful of our God-given duties. Now, we must be accountable. Yun ang sabi ng Bible, Romans 14:12. As stewards or managers ng pagpapala ng Diyos o ng mga ipinagkatiwala ng Diyos, we must give account sa Panginoon as we minister, as we cultivate, as we preserve, as we protect the resources ng Diyos. Luke 16:1 and 2. Sinabi niya sa mga alagad, may isang tao na mayaman na may isang katiwala. Ito'y sinumbong sa kanya na siya nagsisisira ng kanyang pag-aari. At tinawag niya siya at sinabi, ano itong nababaltaan ko tungkol sa iyo? Magbigay sulit ka ng pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaaring maging katiwala pa. So when we are entrusted with finances, family, whatever, at ito ay binurara lang ng tao, sinayang, winaldas, God will take back those resources at sasabihin, you will no longer be worthy. So we must be trustworthy kahit sa malilit na bagay. And God looks at how we handle small things bago niya tayo pagtiwalaan ng mas malalaking bagay. Simple lang yan. Ganun no kasimple, pati naman din tayo mga tao. Napagkatiwala natin yung isang tao ng ganung bagay, you would entrust him with bigger things. Pero sa maliit na bagay na subukan mo yung kakilala mo o malas mo sa buhay, how can you trust them again? So one area where we are being challenged to be a good steward, of course, sa pananalapi, finances. Sinabi po ng Bible na, of course, sa ating mga Christian, we are talking about tithings and offerings and others. But I believe those things dapat gawin out of love. Hindi po obligado. Hindi dapat pinipuwersa.
we must learn how to give back to God things belongs to Him out of love. Okay? Bunga ng pagmamahal. Tithing, whatever, offering. Because I believe as a steward, ang aking relationship sa Panginoon should reflect with my relationship with money, with my family, with my work. So how I obtain them, how I should save them, how I should invest in them, how I should spend for them, how should I treat yung pinagkatiwala ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay interesado in how we deal with it. Pero may pang interesado dyan, ang diablo. Satan is very interested to offer us even more na magmumukhang parang mas magaling ang kanyang offer. And no wonder, nagkakaroon ng usap ng mga mali-maleta, kargador, nagpapagamit sa mga nanggagamit. Because Satan is trying to manipulate people that I offer you better things than what God can give you. Ang diablo will induce us or entice us or tempt us to believe na you need even more. Huwag ka magkasya sa meron ka. Maghangad ka pa. Bayok or by crook. And that's very dangerous. Magdudusa po tayo. Ang sabi ng Bible po sa Malakay 3:7, mula ng kaarawan ng iyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa mga tuntunin niya. Somehow, ang tao lumayo sa palatuntunan ng Diyos at hindi natin sinunod siya wika niya, wika ng Diyos. Tayong mga sumuway, nagsilayo sa kanyang palatuntunan, sabi ng Diyos, manumbalik kayo. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa iyo. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng mga tao, paano kami makakapanumbalik? Saan? Mga kapatid, we should go back to the ways of God. Bumalik tayo sa patakaran ng Diyos. And we will be able to experience financial freedom. We will be liberated from greed. We must personally return to God. And He does not need, tanda nyo, He does not need our money. He wants our fellowship. He will never raise money for Him. He is raising Christians, good stewards. So isang pribileyo to show God na siya ang unang-una sa ating buhay. And the rest is secondary. So again, God wants to raise good stewards out of us Christians. He is after us to grow in grace and in the knowledge. Then financial freedom, blessings will just overflow. Hindi yung naknakan ng saganang-sagana, kundi enough for us to sustain ourselves sapagat meron kang kakontentuhan. So, then you will be able to give to charities, to help other people, to give to your church, to help support the ministry. Hindi yung kayo ay hirap na hirap. Kumbaga, hindi na kayo darating sa punto na sasabihin nyo, ako nga hirap na hirap eh. Babawasan ko pa ito, ibibigay ko pa sa iba. No wonder, God will not bless. Because through giving, God will bless us. Pagka nagita yung embudo ng pagpapala ng Diyos, blessing will stop. But if we will become a channel, God blessing, channel ka. God blesses us, you will be a channel. Continuous po ang biyaya ng Diyos. Yung mga ikay buhay, wala kang sakit, wala kang naramdaman, you have your sanity, mati yung pag-iisip, you have your presence of mind, you have your family with you, malaki na hong pagpapala sa atin yan. So tayo po, mga kapatid, matutunan po natin na it's all because of Him. So when we learn to give back to God freely, out of love, there will be spiritual renewal. There will be our faith renewed. He will rebuke our foes. He will restore fruitfulness. And our giving could become like a seed or seeds na pag inihasik, dadami. Alam niyo mga kapatid,
madalas ko na babanggit, ano po ba yung dumadami? Ano po ba yung lumalago? Ano po ba yung sumasagana? Yung binhi na nasa kamalig? O yung binhi na inihasik? The seeds that were sown are the ones which grows at dumadami. Yung itinanim, seeds that were given, yung itinanim na mabuting bagay, aaniho ng in return. So, you will be free from financial bondage. And you will be free from indebtedness. Just remain faithful. Be a good steward. Let's go back to God, to His principles. Sabi ng Bible, and they gave themselves first. Ipakita mo na natin na, Panginoon, ibibigay ko muna ang aking sarili sa iyo. Luke 16:10, ang mapagtapat sa kakaunti, mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti, ay di rin naman matuwid sa marami. Ibig sabihin, pagka tayo na pagkatiwalaan sa maliit na bagay na ipinagkatiwalaan ng Diyos, God will entrust us with bigger things. If not, sa maliit na bagay hindi tayo magkapagkatiwalaan, how can God entrust you with promotion? How can God entrust us with bigger blessing? Pag sa ating kalagayan ngayon, hindi tayo naging matapat. Hindi, God forbid, na mapabilang ating squad members sa mga nababalitaan ng mga katiwalian. And I believe, as far as I know, by God's grace, Squad 240 has never been nasangkot ba sa mga katiwalian. If God will promote you because you deserve it, if God will bless your family because you deserve it, hindi yung kaya ka nagkaroon ng mahaling bagay, magandang buhay, mamansakyan, then napunta ka sa ahensya ng gobyerno, na ipinagmamalaki pa nga ng isang tao, ayun, nakakulong ngayon siya. Yung mga kaya ka gumanda ang buhay, umalwa buhay mo dahil sa panggagancho, panloloko, that's not being a good steward. But I believe God will bless our Squad 240, and I pray na mula sa atin ang maging susunod na Chief PNP. Only God knows. But may God sees in us that you are worthy of a promotion. So, tatlong bagay bago magtapos. Tandaan niyo mga kapatid, there are 3 areas in our life that God will hold us accountable. In your time, talent, treasure. Whenever we speak of time, we should invest the minutes of life sa mga tamang bagay na priority. So, sabi nga na isa, life is like a coin. Ang buhay parang coin. You can spend it however you want it, but you can only spend it once. God has given you time, and use the time to do good things. Psalm 90:12, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. It tells us that we have limited time on earth. Use the time to accomplish God's plan, to fulfill your oath of office. Yung sinumpa natin tungkulin, tuparin natin using the time. And time has to be handled carefully. Of course, kailangan lagi nakaayos sa batas. Not only time but talent. That is putting your skills to work. Sa work, sa family, sa peers. So when you receive Jesus Christ as your Savior, you gain the right to become His son or child. At sa pagiging anak ng Diyos comes the responsibility of pitching in to help others in the family of God. So bilang mga Kristiyano, we are responsible to be our brother's keeper. And God will equip us through the Holy Spirit to be able to minister to others, to bless them and to encourage them, to help them grow, to help them develop, and we will be happy. Ang matinong kapatid, ang matinong kasamahan sa trabaho, we'll be happy to see others being promoted. Sa pamilya ng Diyos, God has gifted us. And that gift should be used to bless others. Thirdly, not only time, trust, talent, and treasure. This is the joy of being a partner with God. And the whole subject of stewardship, of blessings,
finances, family, etc., should be focused on Lord, you are my partner. Pinagkatiwala mo sa akin to, I should be responsible. Help me to be faithful. So by giving back a portion of what we receive, of what He gave to us, we are acknowledging, Lord, this is yours. This is your ownership. I'm just giving back what's yours. I'm giving back my time, my talent, my treasure. I'm giving back to you, my family. So ingatan mo po kami, wag po lumaki ang aming anak na katulad ng balita kamakailan, na maril ang mga batang hindi man kung anong utak meron. Punta sa school, na maril ng walang habas, pumatay ng tao, nakahawak ng konting gamit, pumapatay na may merwisyo. May God help us to raise good kids. Huwag malagay sa front page ng dyaryo o balita ang ating anak ay may merwisyo, na minsala ng kapwa. God forbid. Masakit po na magkaroon tayo ng ganong kaanak. Hindi kailanman justified na gumawa ka ng masama pag ginawa ka ng masama. Let the law be applied. So in closing, ang sinasabi po natin, by giving back to God what belongs to Him is being a good steward. Matthew 12:41-42, sinasabi natin dito na when our generosity goes deep, our sacrifice delights Him. So when we enjoy life and serve Him, we using our time, talent, and treasure, you have seized the day. You grab the opportunity of being a godly steward. So, salamat sa Panginoon sa mga pinagkatiwala niya sa atin. Tulungan tayo ng Diyos na mapagkatiwala ng bagong promotion. And in view of that, I would say in public, we'd like to say congratulations for a well-deserved promotion kay Lieutenant Colonel Dale Allen Batley. And I believe you deserve this, sir. At nagagalak po ko that you've been once a member of this squad and still you join us. Again, congratulations to Lieutenant Colonel Dale Allen Batley for a well-deserved promotion. And of course, sama niyo po rin sa panalangin na itong ating katropa ay ma-promote na rin. Because these are good steward of PNP Santa Maria. Kasama niyo po si Fernando Datig, kasama na rin po si Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Rudolph Ramos, Police Master Sergeant Ryan Garcia. Pray for promotion din kasama si Police Senior Master Sergeant Willie Guillermo, si Police Senior Master Sergeant Carlito Mendoza Jr., aming Assistant Squad Leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino, and of course ang aming Squad Leader, ang buting Deputy si Major Romeo de Guzman. So God bless you all mga kapatid, and see you again next week. May God give you peace, stay safe. Until next time. Salamat po.